Kailangan gisingin yung BMS. So wala dito yung solar panel. Gagawin natin pang gising sa BMS ay ito, battery. Kailangan nating gisingin para umilaw. So battery yung gagamitin natin kasi wala tayong panel nito, hindi nadala yung panel nito. So kapag sinundot natin ito, iilaw yung kanyang charging indicator dyan sa gilid. Kapag inalis natin ito, iilaw siya. So sundutin ko na. Good day once again mga kasolar at welcome back ulit sa ating munting channel. At ngayong araw ay may ibabahagi na naman ako sa inyong isang tips. Ngayong araw ay magre-repair tayo ng isang solar light. Ito yung ating solar light na i-repair. Ayan. Sabi nung may-ari ay hindi na daw siya umiilaw at hindi na rin nag-charge. Wala na yung kanyang charging indicator dyan. So i-repair natin at pinapa-repair ng may-ari. So alam naman natin na ang ganitong solar light ay mahirap buksan gawa ng mga sealant na nakadikit dito sa mga palibot. So may ginawa tayong paraan o technique para madali nating matanggal yung mga dikit. So nagbili tayo ng ito, diesel. So yun ang ginamit natin na pampalambot doon sa mga sealant na nakadikit. So ang ginawa ko lang, nilagyan ko lang ng diesel dito sa mga gilid, paikot yan. Ilagyan ko lang yan ng diesel, paikot. Tapos magdamag ko siyang ibinabad para lumambot yung sealant sa loob. Ayan. Tapos ginamitan lang natin itong yung mga pinaglagyan ng mga soft drinks. Ayan, yung mga plastic. Ayan, ginupit lang natin. Isasangat natin dyan sa gilid. Ito ganyan. Padadaanan lang natin ito. Ganyan. Yan. Paikot. Yan. Yan. Hanggang sa matuklap na yung sealant sa ilalim. Yan. Yan, gumagalaw na siya. So umangat na yung kanyang sealant. So mas madali kapag diesel ang ating ginamit kasi lumalambot yung sealant sa loob or natutunaw. Ayan o, umangat na. Ayan, tanggal na. Yun, tanggal na. Tunaw talaga yung sealant nya or naluto. Ayan, napulbos ang sealant.
So madali na tayong makakapag-repair kapag tanggal na yung mga sealant na yan. Kasi ang sealant na to, napakahirap talaga nito tanggalin. Masyado siyang makapit. So natanggal na natin yung cover. Yung kanyang battery sa loob ay 5 piraso na model 32650. So yun ay 5. So pwede natin itong i-upgrade. Pwede pa ang 6 dito kasi ang 6. So gagawin nating 6 para mas matagal siyang malobat. So original ang solar light na ito. Kasi mahalata mo naman ang lokal. Isa or hanggang 2 lang ang battery naka-install at maliit pa. So ito ay original talaga na 200 watts. So since 2019 pa ito. Ayan. May pitsa na nakalagay. Since 2019. So ngayon ay 2024 na. So check natin tong battery. So 5 piraso siya na 32650. So i-upgrade natin ito, gagawin natin 6 para mas matagal siyang malubat. Ito yung kanyang BMS. So yun, maganda yung kanyang BMS, malaki. Meron siyang 4 na MOSFET. Ayan. So check muna natin kung mayroon pang output. So wala na, 0 na. Mayroon pa siyang 2.1. Pero sabi ng may-ari ay hindi na daw nagcha-charge. Hindi na siya umiilaw. So papalitan lang natin muna ng battery.
So ibalik lang uli natin yung BMS. So importante itong BMS sa charging. Siya yung nagkakat pag full charge na, at pag low voltage na kinakat din niya, kinakat off niya. So 6 pieces ang ginawa nating battery para matagal siyang malubat. Yung dati naka-install ay 5 pieces lang, so nagdagdag tayo ng isa para mas makunat. May nga dyan ka-video ko.
So ayan, natapos na natin takpan. Lalagyan na natin ng battery. So okay na ulit ito. Shout out nga pala sa may-ari nito, kay Richard Maghirang. Shout out sa iyo. So okay na ulit itong iyong solar light. So ayan, hindi na natin nilagyan ulit ng sealant kasi bilin ng may-ari ay huwag nang lagyan para sa susunod na i-repair ay hindi na mahirap buksan. So safe naman yung kanyang cover, hindi siya malalaglag kasi may lock siya na stainless. May stainless yung lock sa gilid. Yan, so na yung 4. So safe naman yan. So pag pinailaw natin ito, hindi natin mapamatay, wala tayong remote. So yan, nagmukha na ulit siyang bago. Wow! Kailangang gisingin yung BMS. So wala dito yung solar panel. Ang gagawin natin pang gising sa BMS ay ito, battery. Kailangan nating gisingin para umilaw. So battery yung gagamitin natin kasi wala tayong panel nito, hindi nadala yung panel nito. So sundutin lang natin ito para umilaw siya. So kapag sinundot natin ito, iilaw yung kanyang charging indicator dyan sa gilid. Kapag inalis natin ito, iilaw siya. So sundutin ko na. Diyon, umilaw. Pag inalis natin, ilaw yan. Ayan. Sana all. Ang liwanag niya. Na-reflect sa camera. Sobrang lakas. Pag nasa camera, malabo siya. Pero pag sa personal, ang liwanag nito. Grabe ah. Kaya natin takpan, maliwanag yan. Napakasilaw niyan pagka sa personal. Nagre-reflect sa camera kaya parang malabo, pero napakalakas nito. 200 watts talaga ito. Ayan o, grabe, puting-puti. So yun lamang po, okay na yung na-repair natin na solar light. Yan ang liwanag, kitang kita yung dumi ng ating kamay. Ayan, super liwanag. Okay, so yan lang po muna mga kasular ang share ko sa inyo. At kung nagustuhan nyo ang ating video ay huwag kalimutang i-like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay subscribe na rin. At syempre hit nyo yung notification bell para lagi kayong update pag may bago tayong upload na mga tips. Ayan, maraming salamat at hanggang sa muli.